Values Education 7, Quarter 1, Learning Competency 3A, nakakikilala ng mga paraan ng paggamit ng pagpapahalaga at virtue bilang batayan ng sariling pagpapasya, pagkilos at pakikipagkapwa. Ano nga ba ang kahulugan ng pagpapahalaga o values? Ang mga ito ay maituturing nating paniniwala na gumagabay sa ating pagpili at kilos. Siguro naiisip mo, bakit kaya may mga magulang na handang pumunta sa ibang bansa para lamang kumita ng malaking salapi? Siguro ay dahil mahalaga sa kanila ang kanilang pamilya. Kung kaya kahit mahirap mahiwalay sa asawa o mga anak, gagawin pa rin nila para lang maibigay ang pangangailangan ng pamilya at matiyak na magkakaroon sila ng mas maginhawang buhay. Sumasagot ito sa tanong na, ano ang pinakamahalagang bagay para sa akin? Ang bagay na tinutukoy dyan ay hindi yaong mga material na bagay tulad ng pera, pagkain o damit. Ang mga bagay na tinutukoy dyan ay yaong mga dapat nating bigyan ng mataas na pagtuturing tulad ng pamilya, edukasyon, kapayapaan, pananampalataya, kalusugan, pagkakaibigan, paggalang at iba pa. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng pagpapahalaga. Kabaitan, pagiging palakaibigan, mapagbigay at maalalahanin sa iba nang walang hinihinging kapalit. Ito ay tungkol sa pagtuturing o pagtatrato mo sa iba tulad ng pagtatrato na gusto mong gawin nila sa iyo. Pananagutan, pagiging mapanagutan sa mga kilos at pagtupad ng maayos sa mga tungkulin. Kasama rin dito ang pag-ako ng pananagutan sa mga naging pasya at kahihinatnan nito. Pamilya, pangkat ng mga tao na magkakaugnay sa dugo, kasal, o malalapit na ugnayan na sumusuporta, nagmamalasakit at nagmamahal sa isa't isa ng walang kondisyon. Kasama rito ang pagiging nariyan para sa isa't isa sa oras ng pangangailangan at pagdiriwang ng tagumpay ng bawat isa. Paggalang, pagpapahalaga sa iba, pakikitungo sa kanila ng may kabaitan at pagkilala sa kanilang mga karapatan at damdamin, kahit ano paman ang pagkakaiba. Kasama rito ang pakikinig sa iba, pagkilala sa kanilang mga opinyon, at pakikitungo sa lahat ng may dignidad. Katapatan o honesty, pagsasabi ng katotohanan at pagiging tapat sa iyong mga aksyon at salita, kahit mahirap. Ito ay tungkol sa hindi panloloko sa iba. Ito ay ang pagiging mapagkakatiwalaan na nagdudulot ng pagkabuo ng tiwala at integridad sa pakikipagkapwa. Kalusugan, pangkalahatang kagalingan ng katawan at isipan, kabilang ang pagpapanatili ng balanseng diet, regular na ehersisyo, at pag-iwas sa mga mapanganib na gawi. Ito ay nangangahulugang pag-aalaga sa iyong sarili upang mabuhay ng masaya at aktibo. Pagkakapantay-pantay, pakikitungo sa lahat ng pantay at makatarungan, walang favoritism o diskriminasyon. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pantay na pagkakataon at karapatan sa lahat at pagtiyak na lahat ay tinatrato na may parehong respeto at konsiderasyon. Ano naman ang kahulugan ng virtue? Ito ay ang mabubuting gawi na ginagawa natin upang maging mabuting tao. Ito ay ang katangiang tumutulong sa atin upang kumilos ng naaayon sa ating mga pagpapahalaga o values. Sumasagot ito sa tanong na, paano ko isinasabuhay ang aking mga pagpapahalaga? Narito ang ilan sa mga virtue na nabubuo dahil sa ating pagpapahalaga. Generosity, pagbabahagi at pagbibigay sa nangangailangan. Accountability, pagiging mapanagutan sa nagawang kilos. Loyalty, pagiging tapat sa kaibigan at pamilya. Courtesy, pagiging magiliw at magalang. Truthfulness, pagsasabi ng totoo. Self-care, pagkakaroon ng malusog na pamumuhay. At justice, pagiging patas at makatarungan. Ang mga pagpapahalaga at virtue ay may kaugnayan dahil ang mga pagpapahalaga o values ay tumutukoy sa kung ano ang ating pinaniniwalaan. Ang mga virtue naman ay tumutukoy sa kung paano tayo kumilos batay sa mga pagpapahalagang iyon. Tingnan natin ang mga susunod na slides. Kung pinapahalagahan mo ang kabaitan, na isasabuhay mo ang virtue ng pagbabahagi sa iba ng kung anong mayroon ka, tulad ng pag-aalok ng pagkain sa kaibigan na nangangailangan. Dahil sa pagpapahalaga mo sa kabaitan, nabubuo sa iyo ang virtue ng generosity o pagiging mapagbigay.
Kung pinapahalagahan mo ang pananagutan, isinasabuhay mo ang virtue ng pagtanggap ng responsibilidad tulad ng pagtatapos ng takdang aralin sa tamang oras at pagtulong sa mga gawaing bahay. Dahil mahalaga sa iyo ang pananagutan o responsibilidad, nakikita sa iyo ang virtue ng accountability o pagiging mapanagutan. Kung pinapahalagahan mo ang pamilya, isinasabuhay mo ang virtue ng pagiging tapat at sumusuporta ka sa mga kasapi ng iyong pamilya, tulad ng pagtulong sa kapatid sa kanyang takdang aralin o paglalaan ng oras kasama ang iyong mga magulang. Ang ating pagmamahal sa pamilya ay magdudulot sa atin na maging tapat o loyal. Kung pinapahalagahan mo ang paggalang, isinasabuhay mo ang virtue ng pagiging magalang at magiliw kang nakikitungo sa iba. Ang pagsasabi ng pakiusap at salamat ay iyo ring ginagawa. Kaya ang mga taong nagbibigay ng halaga sa paggalang, sila rin ang mga taong courteous o magiliw sa pakikitungo sa kapwa. Kapag pinapahalagahan mo ang katapatan, palagi kang nagsasabi ng totoo at ito'y makikita sa iyong mga desisyon, kilos at pakikitungo sa iba. Ang isang taong nagpapahalaga sa katapatan ay hindi nagsisinungaling. Kung pinapahalagahan mo ang kalusugan, isinasabuhay mo ang pangangalaga sa iyong katawan at isipan, tulad ng pagkain ng masustansyang pagkain, regular na pag-eehersisyo, at sapat na pagtulog. Kaya para sa isang taong pinapahalagahan ng kalusugan, nakikita rin natin siyang disiplinado sa kanyang mga kinakain. Hindi siya nagbibisyo o gumagawa man lang ng mga bagay na maaaring ikasira ng kanyang kalusugan. Kung pinapahalagahan mo ang pagkakapantay-pantay, isinasabuhay mo ang pagiging patas sa lahat at isinasagawa mo ang makatarungang pagpapasya. Ang isang taong pantay-pantay ang tingin sa kapwa ay makatarungan din. Hindi niya hinahayaan na may taong hindi nabibigyan ng pagkakataon. Sa kabuuan, ang mga pagpapahalaga o values ay ang mga prinsipyo at paniniwala na gumagabay sa ating mga desisyon at kilos. Tinutulungan tayo ng mga ito na maunawaan kung ano ang mahalaga at makabuluhan sa ating buhay. Ang mga virtue naman ay ang mga mabuting ugali at gawi na isinasagawa natin batay sa ating mga pagpapahalaga. Ipinapakita ng mga ito kung paano natin isinasabuhay ang ating mga pagpapahalaga sa pang-araw-araw na sitwasyon. Sa pamamagitan ng pag-unawa at pagsasagawa ng parehong mga halaga at virtud, makagagawa tayo ng mga mabubuting pagpapasya. Makakagawa tayo ng positibong kilos at makikipag-ugnayan ng mas maayos sa iba. Hindi lamang ito makatutulong upang tayo'y maging mas mabuting individual, kundi makatutulong din sa pagbuo ng isang mas magalang, mabait at makatarungang komunidad. Magsikap tayong isabuhay ang ating mga pagpapahalaga at isagawa ang mga virtud o virtue sa lahat ng aspeto ng ating buhay upang gawing mas mabuting lugar ang mundo para sa lahat. Palace Education 7, Quarter 1, Learning Competency 3B na ipaliliwanag ng pagpapahalaga at virtue bilang batayan ng sariling pagpapasya, pagkilos at pakikipagkapwa ay gabay na magtitiyak na patungo sa katotohanan at kabutihan ang bawat pagtugon, lalo na sa mga sitwasyon na sinusubok ang kanilang pagkatao. Mahalaga para kay Missy ang pagiging tapat dahil ito ang nakamulatan niya sa kanyang pamilya. Isang araw, hindi niya sinasadyang mabasag ang bintana ng kanilang classroom habang naglalaro ng bola. Kahit natakot siya sa posibleng parusa, agad niyang inamin sa guro ang kanyang pagkakamali. Ano ang mahalagang bagay para kay Missy? Ito ay ang katapatan. Paano niya ipinakita na mahalaga ang bagay na ito? Sa pamamagitan ng pagsasabi ng totoo at pag-amin ng kanyang pagkakamali. Mausisa at mahilig matuto ng mga bagong bagay si Skibby Dijan. Tuwing may pagkakataon, nagbabasa siya ng mga libro at sumasali sa mga paligsahan sa paaralan. Minsan, nakita siya ng kanyang guro na nag-aaral ng masigasig para sa darating na pagsusulit kahit tapos na ang klase. Ano ang mahalagang bagay para kay Skibby Dijan? Ito ay ang pag-aaral o edukasyon. Paano niya ipinakita na mahalaga ang bagay na ito? Sa pamamagitan ng pagiging mausisa at masigasig sa pag-aaral. Kahit abala sa trabaho, hindi pinababayaan ni Savvy ang kanyang kalusugan. Regular siyang umiinom ng vitamins at nag-eehersisyo. Bagaman maraming ginagawa sa trabaho, hindi niya pinababayaan ang kanyang sarili. Ano ang mahalagang bagay para kay Savvy?
Ito ay ang kanyang kalusugan. Paano niya ipinapakita na mahalaga ang bagay na ito? Sa pamamagitan ng pag-inom ng vitamins, regular na ehersisyo, at hindi pagpapabaya sa sarili. Tulad ng aralin natin sa nagdaan, mapapansin natin na ang mga pagpapahalaga ng isang tao ay makikita natin sa kanyang mga kilos. Ang susunod na kwentong ating babasahin ay kwento ng isang bata na kahit may balakid sa kanyang buhay, patuloy pa rin siya sa kanyang pagsusumikap. Bakit kaya? Ano kaya ang pinahahalagahan niya? Si Alucardo Dalisay ay matalinong mag-aaral na nagmula sa isang mahirap na pamilya. Bagaman maliit ang kita ng kanyang mga magulang, ayaw niyang huminto sa pag-aaral at alam niyang ito ang susi sa magandang kinabukasan. Kaya't kahit mahirap ang buhay, nagsusumikap siyang makapagtapos. Araw-araw siya naglalakad ng halos 2 kilometro papunta sa paaralan para makatipid sa pamasahe. Pagkatapos ng klase, nagtatrabaho siya bilang tagalinis sa isang maliit na tindahan upang kumita ng kaunting pera. Ang perang kinikita niya ay ginagamit para makatulong sa mga gastusin sa bahay at para masuportahan ang pag-aaral. Sa kabila ng pagod, palaging mataas ang mga marka ni Alucardo at aktibo siya sa mga gawain sa paaralan. Hindi siya kailanman lumiliban o nahuhuli sa klase. Lagi siyang naroon, nakikinig at aktibong nakikilahok sa mga talakayan. Palaging kumpleto ang kanyang mga proyekto at takdang aralin. Sa kabila ng kawalan ng kuryente sa kanilang bahay, nag-aaral siya sa ilalim ng ilaw ng kandila upang makapaghanda para sa pagsusulit. Mahal na mahal niya ang kanyang pamilya. Nakikita niya ang paghihirap ng kanyang mga magulang sa paghahanap buhay, kaya't ginagawa niya ang lahat upang makatulong. Bukod sa kanyang trabaho, tinutulungan din niya ang kanyang mga kapatid sa kanilang mga aralin. Naniniwala si Alucardo na sa pamamagitan ng edukasyon at kaalaman, magagawa niyang iahon ang pamilya sa kahirapan at magkaroon ng magandang buhay. Ngayon ay sagutin ninyo ang mga sumusunod. Isa-isahin ang mga pinahahalagahan ni Alucardo. Paano niya ipinakita na mahalaga ang mga ito? Sa pagtatapos ng ating talakayan, mahalagang tandaan na ang pagkakaroon ng mga pagpapahalaga at virtue ay nagbibigay ng gabay sa ating mga desisyon at aksyon. Kapag tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, ang ating mga pinahahalagahan at virtues ang nagiging pundasyon ng ating mga desisyon na tinitiyak na tayo ay nagtataguyod ng katotohanan at kabutihan. Sa pamamagitan ng mga pagpapahalaga tulad ng paggalang, katapatan, at kalusugan, at mga bertud tulad ng dedikasyon at pag-aalaga sa sarili, nagiging matatag tayo sa pagharap sa mga hamon at mas nagiging maayos ang ating pakikisalamuha sa iba. Ang mga ito ang nagbibigay sa atin ng lakas upang gawin ang tama at maging inspirasyon sa iba. Values Education 7, Quarter 1, Learning Competency 3C na ilalapat ng wasto ang pagpapahalaga at virtue sa mga gagawing pagpapasya, pagkilos at pakikipagkapwa. Alin sa mga sumusunod ang pinakamahalaga para sa iyo? Pagkakaibigan, kapayapaan, pananampalataya, pagkakapantay-pantay, mga pangarap, katapatan, paggalang, pag-aaral, kabaitan, pamilya, o kalusugan. Pumili ng isa at sagutin ang mga kaakibat na tanong nito sa mga susunod na slide. Health. Bakit ito ang pinakamahalaga para sa iyo? Magbigay ng 3 mga kilos na ginagawa mo upang matiyak na kahit mahirap ang buhay at maraming problema, ikaw ay nananatiling malusog. Family. Bakit ito ang pinakamahalaga para sa iyo? Magbigay ng 3 mga kilos na ginagawa mo upang matiyak na nananatiling maganda ang ugnayan mo sa iyong pamilya kahit pa magdaan kayo sa matitinding problema. Dreams o mga pangarap. Bakit ito ang pinakamahalaga para sa iyo? Magbigay ng 3 mga kilos na ginagawa mo upang matiyak na kahit marami kang pinagdadaanang mabibigat na problema, ay matutupad mo ang iyong mga pangarap sa mabuting paraan. Friendship. Bakit ito ang pinakamahalaga para sa iyo? Magbigay ng 3 mga kilos na ginagawa mo upang matiyak na ang mga kaibigan mo ay hindi mawawala sa iyo
at lalo pang lalago ang inyong relasyon anuman ang inyong pagdaanan. Education o pag-aaral. Bakit ito ang pinakamahalaga para sa iyo? Magbigay ng tatlong mga kilos na ginagawa mo upang matiyak na ikaw ay makakakuha ng sapat na kaalaman at karunungan na kailangan upang makamit ang nais kahit na mahirap ang buhay. Fairness o pagkakapantay-pantay. Bakit ito ang pinakamahalaga para sa iyo? Magbigay ng tatlong mga kilos na ginagawa mo upang matiyak na ikaw ay patas o makatarungan sa iyong mga pasya, kahit pa ang sarili mong mga kaibigan o kamag-anak ang maaapektuhan. Honesty. Bakit ito ang pinakamahalaga para sa iyo? Magbigay ng tatlong mga kilos na ginagawa mo upang matiyak na ikaw ay tapat at mapagkakatiwalaan sa lahat ng iyong mga pasya at pakikipagkapwa. Kindness. Bakit ito ang pinakamahalaga para sa iyo? Magbigay ng tatlong mga kilos na ginagawa mo upang matiyak na ikaw ay nagpapakita ng kabaitan sa iyong mga pagpapasya at pakikipagkapwa kahit na kailanganin pang gamitin mo ang sarili mong pera, panahon at lakas. Respect. Bakit ito ang pinakamahalaga para sa iyo? Magbigay ng tatlong mga kilos na ginagawa mo upang matiyak na ikaw ay nagpapakita ng paggalang hindi lamang sa iyong sarili, kundi lalo sa iyong mga kapwa. Peace. Bakit ito ang pinakamahalaga para sa iyo? Magbigay ng tatlong mga kilos na ginagawa mo upang matiyak na ikaw at ang iyong kapwa ay namumuhay ng may kapayapaan kahit na sa panahon natin ngayon na maligalig at masama. Faith o pananampalataya. Bakit ito ang pinakamahalaga para sa iyo? Magbigay ng tatlong mga kilos na ginagawa mo upang matiyak na napangangalagaan mo ang iyong pananampalataya at mayroon kang magandang ugnayan sa Diyos kahit na nagdadaan ka sa napakaraming pagsubok. Bakit mahalaga na tayo ay may mga pagpapahalaga at virtue? Kailangan nating magkaroon ng mga pagpapahalaga at virtue dahil ito ang gumagabay sa ating mga kilos, desisyon at pakikitungo sa iba na tumutulong upang mamuhay tayo ng makabuluhan at masaya. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pagpapahalaga at virtue, nagiging matatag tayo na humaharap sa mga pagsubok, napananatili ang magagandang ugnayan sa kapwa, at nakatutulong sa kapakanan ng ating komunidad. Ang katatagang ito ay nagpapalakas sa atin upang malampasan ang mga hamon sa buhay at maging mas malakas para sa kapakanan ng ating sarili at ng lipunan. Ano nga ba ang katatagan at ang ugnayan nito sa pagkakaroon ng mga pagpapahalaga at virtue? Ang katatagan ay ang kakayahang makabangon agad mula sa kahirapan at umangkop sa mga hamon o challenges ng buhay. Katulad ng kawayan na yumuyuko sa lakas ng hangin o bagyo, pero hindi nababali. Ang matatag na tao, bagaman nahihirapan at nadadapa, ay muling bumabangon at mas nagiging malakas. Tulad ng isang tao na pinahahalagahan ng kanyang edukasyon, kahit na siya ay mahirapan, hinding-hindi siya susuko, makamit lamang ang pinapangarap niyang diploma. Para sa taong nagpapahalaga sa kanyang pananampalataya, kahit marami siyang pinagdaraan ng kahirapan, pangaalipusta o pang-uusig mula sa lipunan, hinding-hindi siya gagawa ng masama sapagkat ayaw niyang saktan ng damdamin ng Diyos at sumasampalataya siyang pagpapalain siya ng Diyos kapalit ng kanyang mga pagsasakit. Ang pagkakaroon ng mga pagpapahalaga at virtue ay nagpapatatag sa atin sapagkat tinutulungan tayo nito na harapin ang mga pagsubok ng buhay ng may lakas at integridad. Ito ay nagpapahintulot sa atin na mapanatili ang magagandang relasyon at makapag-ambag sa isang nagtutulungan at maayos na komunidad. At hanggang dyan lamang po ang ating aralin para sa linggong ito. Nawa ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!